I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan, especially the Marcos Luis and supporters. But anyway, mayroon tayong updates video. Nako, parang nagugulat ako dito kay Senator Amy Marcos mga kababayan. Ano kaya ang palagay nyo? Bakit ganyan ang ugali niya, no? Kasi mayroong isang sulon, no? May isang congressman dito na nanawagan po sa kanya, mga bes, na dapat daw tulungan si Pangulong Marcos Jr. Tila yata contradict si Senator Amy sa mga magandang polisiya ni Pangulong Marcos Jr., yung mga magagandang programa na gusto niyang gawin. Bakit ganun? Ano ba nangyari mga beswa? Bakit ganyan si Senator Amy Marcos, sarili niyang kapatid? Bakit kinukontra niya yung mga magagandang polisiya ng Pangulo? Ano nangyari? Ito po alam po natin, ang sinabi po ng Pangulo, kung mayroong mga man-amyendahin sa Chacha, sa 1987 Constitution, mga kababayan, ay walang iba kundi ang economic provision. Yun lang po ang hiniling ng Pangulo. Kasi malaki ang maitutulong ito kung maayos ang patakaran pagdating sa economic. Kasi may raming mga foreigner na ayaw daw mag-invest dito dahil dito sa economic provision ng 1987 Constitution hindi maganda. So, yan po ang hinihiling ng ating mahal na Pangulo. Yun lang po ang papalitan. Hindi po ang political provision. Hindi tayo abogado guys, pero nagbabasa tayo, no? Ang sa akin lang, bakit ganon si Senator Amy Marcos? Bakit kinukontra niya ang gustong mangyari ni Pangulong Marcos Jr.? Nakikita nyo yan, no? Manila, Philippines, Senior Deputy Speaker Speaker Representative Aurelio Gonzales Jr. on Thursday called on Senator Amy Marcos to give her full support to her brother President Bongbong Marcos in pushing for amending certain economic provision of 1987 Constitution. Alam nyo ba guys, itong 1987 Constitution ni Corimao, maraming depekto kaya yan. Kailangan nga kung tutuusin nga para sa akin. Ako agree ako sa charter change. Palitan yan. Pero hindi sa ngayon. Pero ang gusto lang talaga ng Pangulo is economic provision. I think guys, tatlo lang po yan Ito, correct me if I'm wrong sino may nakakaalam dyan Article 12 yata, no? Article 12, 14, or 16. Correct me if I'm wrong guys baka mali ako. Patay tayo dito guys Hindi tayo abogado pero nagbabasa man tayo. Nakalimutan ko, basta ang alam ko tatlo po yan ang papalitan doon. So, Gonzales made the pronouncement after noting how Senator Marcos appear to be contradict her brother policies. Sinasabi ko na nga ba Ito talaga si Senator Amy. Alam nyo guys, no? Ayon po doon sa aking nakita, may post na nakita ko para daw magtandem ito si Sara Duterte at saka si Senator Amy Marcos sa 2028. Alam nyo na, ibagsak natin nga yan, dalawang yan. Mas maganda po ang lalaki ang ibubuto natin. Pero alam nyo ito may iba tayo. Kung ang tatakbo si Secretary Gibo Teodoro, ay nako, pagka-presidente at si Speaker of the House ang Vice President, doon ako. Sorry guys, pero doon ako. Well, anyway, ayan Amy Marcos not sold on law for charter economic provision. Oh my goodness. Ano ba nangyari kay Senator Amy? Ito guys, courtesy po ng Inquirer.net. Yung sabi niya, tingnan nyo, Amy Marcos urged to back brother Bongbong on economic chacha. Kasi mga kababayan, itong Senado at ang Kamara, bakit nagbabangayan sila ngayon? Malinaw na malinaw mga kababayan, ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo, yung economic provision lang ang amyendahan, hindi po ang political provision. Bakit yung iba ay pinagpipilit nila itong people initiative na ang sinabi ng COMELEC tapos na, hinto na yan, wag na ang PI. Bakit ginigit pa nila ngayon? Bakit yun lagi ang sinasangkalan nila? Ang gulo naman. Ano bang kinatatakot ng mga senador, mga kababayan? Hindi ko alam, no? Nagbabangayan sila sa social media. Tingnan mo, i-post ko, gawin ko nga ng content yun,
Ang sinabi po ni Congressman Gonzales ba ito? Kung ako si Senator, kapatid pa naman si Senator Amy, tutulungan ko ang Marcos admin kasi the success of her brother is the success of our country. And this only the economic provision and there is no political. So iyon po ang pwede kong masabi. Sabi ni Gonzales in a statement. Alam nyo mga kababayan, ito kay Senator Amy Marcos, kung talagang mahal mo ang mamamayang Pilipino, dapat ginagawa mo po yun. Dapat sinuportahan mo po si Pangulong Marcos Jr. O mabuti pa guys hindi ba nyo napapansin? Mabuti pa ito, si Speaker of the House, mga kababayan, talagang fully support kay Pangulong Marcos Jr. Hindi, totoo yun. Ay, nakikita ko. Samantalang ito si Amy Marcos, nako, wala lahat ng pulisiya na gustong mangyari ni Pangulong Marcos Jr., kinukontran niya. Ano bang kinagagalit nito? Guys, out na tayo sa pamilya nila, pero ang sa akin lang, asa Marcos loyalist, bakit naman ganon? Parang napaka-unfair naman, iba yung sinusuportahan niyang pamilya. Imbis kapatid niya. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ano ba to? Kapatid o anak sa labas? Kaisipan ko lamang yun. Ang sabi? If I were a senator, especially since Senator Amy, his brother, I would support the Marcos administration. Because the success of her brother is the success of our country. In English lang talaga. Moreover, this pertains only to economic provision and not political matters. That's what I can say about it. Ayun naman pala Yun din naman guys, ang ginigiit nila is only economic provision, not political provision. Bakit ba natatakot itong mga senador na ito, Parang itong mga senador na ito guys, sa nakikita ko, sorry to say, pero parang sila po ang ayaw no? Mabago itong charter change, itong economic provision, parang ayaw nila. Ano ba nangyari? Kayo lang po ang ayaw sa umasinso ang bansang Pilipinas. Parang kayo naman talaga, pahirap kayo talaga Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr. humahanap ng kaparaanan. Para lang gusto niya lang maiangat ang Pilipinas sa buong Asia. Gusto niya gawing number 1. Pero mayroon mga tao na talagang sadyang humihila pababa. Alam nyo, kahit gaano kagaling ang Pangulo, kung walang unity dito sa mga ibang mambabatas, katulad ng sa Senado, walang mangyari. Ganito na lang tayo guys. Alam po natin ang galaw ni Pangulong Marcos Jr. Talagang porsigido po siya. Gusto niya lang talaga magiging number 1 ng Pilipinas sa buong Asia. Pero itong mga tao na ito, ewan ko na lang. Sana man lang po si Senator Amy makipag naman sa kanyang kapatid. Ano ba talaga, madam? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo itong bansa na ito? Katulad ng 35 years, walang asinso. Yan. Ito ito pa ayun naman pala guys di ba? Hindi kasali ang political provision. Wala nga yan. Kung ano po ang gusto ng Pangulo, yun lang dapat ang gawin, ang baguhin. Bakit ba takot na takot kayo? Ay naku, alam nyo, nagbabangayan sila sa social media. Itong House at saka Senado, ewan ko sa kanila. Ang gugulo nila talaga. Ito pa, we will follow the President on amending the restrictive economic provision of constitutional. Agay, alam nyo guys, ang Kamara, talagang suportado nila ang Pangulo. Ewan ko itong Senado, parang wala akong nakikita. Ang gulo nila. Ano ba talagang gusto nila? Ayan pa guys, according to Gonzales, Marcos policies are amid, improving the lives of all Filipinos, not just a few. Tama. Yun mga kababayan, ang hinahangad ng ating mahal na Pangulo. Naku, tulungan nyo naman siya mga senador, kayo naman para naman makakausad tayo. Inuumpisahan niya na nga, unti-unti na lang gumagana ang ekonomiya ng bansa. Bakit ganyan kayo bakit? Very unfair naman kayo Galing-galing ng Pangulong Marcos Jr. No? Bakit ganyan kayo? Andaya nyo naman, sabay ganun We're all on the same boat or cruise ship called MS Philippines. Why can't she just help her brother? Ayan ang sinasabi ni Congressman Gonzales. Succeed. President Marcos is the duly elected President of the Republic with
resounding 31 million votes, the highest in the history. Tama po yun. If I were a senator, I would listen to the president because these economic amendments to the Constitution is our Congress. Valentine's gift to him. This is for the good in the country and only for the economic provision of 1987 Constitution. And that is very, very, very clear in Senate resolution of both House 6. So yun guys very clear na sinasabi niya. So dapat ito magkaisa ang Senado at ang Kamara. Soon as possible, gawin na nila para matapos na. Ay siyempre guys maawa naman tayo sa mga kababayan natin na naghihirap na. Okay lang yung mga mayayaman, maraming pera, yung mga maralita. Kailangan nila yun. Ang pagbabago dito sa 1987 Constitution, itong economic provision, marami ito guys matutulong, sabi ko sa inyo pag ito napalitan, may nabasa ako. Napakaganda ito guys, no? Gonzales was referring to Amy belief pertaining to the 1987 Constitution. Senator Marcos previously said that while she had no intention to defend the Aquino Constitution, dilawan yata ito si Senator Amy now is not the right time. Kailan pa? 4,000 years? Now is not the right time to amend the 1987 Constitution because of many pressing issue that need to be addressed. Bakit? Kung aayusin lang naman yan hindi naman whole yan ng charter change, di ba? 3 lang po yan. Madali lang maipapasa yun guys. Tatlong articles lang yan Ito talaga si Senator Amy Marcos. Kailan nyo papapalitan? Pagputi ang naang uwak. Wala, ganito na lang tayo mga kababayan. Kulilat lang ang Pilipinas. Ang ayaw lang talaga, ang ayaw lang talaga nilang may mga Pilipino na ayaw palitan yan, yun ay ang mga crony ni Corimao, ang mga dilawan, ayaw nila yan. Kung sino may ayaw niyan, sigurado, crony ni Corimao yan. Baka kasama dyan si Senator Amy Marcos. The senator was also a fierce critic of alleged People Initiative. Ayan na naman tayo, People Initiative Sabi na nga ni Pangulong Marcos Jr., hinto nyo na yan. Walang kakwenta-kwenta na. Yung economic provision ng kanyang ginigiit Seeking to amend the 1987 Constitution, even going as far as calling on President Marcos to stand firm and put an end to it. Agay! Diba? Wala na nga. Sabi ni Pangulo, hinto nyo na yan. Even the Comelec, guys, si Commissioner, Chairman Garcia, pinahinto na po yan. Bakit panay PIPI ang pinag-uusapan nilang mga to? Grabe kayo talaga, Walang katigil-tigil ang bangayan nila, guys, sa social media, sa totoo lang. Parang mga batang maliit The initiative has caused a rift between the Senate and the House. It was seen as move diminishes the power of the upper chamber because the 24 senators could be easily outvoted by the more than 300 House member. Ay nako, kaloka. Pero guys, 'di ba? Ang sabi nga, ano ba yung sinabi ni nung isang Hindi naman yun. Hindi naman, siguro natatakot ang mga senador, guys, Baka mamaya, baka mamaya, itong pag-amendahan ng 1987 Constitution ng economic provision, baka may maisingit. Natatakot siguro sila, baka ma-watch out sila sa lahat dun sa Senado. Well, hindi naman daw. Yung economic provision lang, no? Baka mawala sila na trabaho, mga kababayan. Naloka ako. But anyway, mga kababayan, sa totoo lang ako, very support ko ang ating mahal na Pangulo. Kung ano po ang magiging desisyon yun, doon ako. Alam nyo, ito si Senator Amy Marcos, yun nga, sabi ko, na parang may plano itong magiging vice-presidente ni Sara Duterte 2028. Nako, ilaglag nga natin yung dalawang yan. Hindi maganda ang babae maging Pangulo, lalo hilaw pa sa pamumuno. Nako po, kailangan ng more experience katulad ni Pangulong Marcos Jr.
Sa totoo lang, real talk tayo Hindi ko alam kung anong problema ni Madam Amy Marcos, kontra siya lagi sa mga magandang pulisiya ni Pangulong Marcos Jr. Katulad din ng EDCA, naalala nyo, ayaw niya yan. So anyway, ito pa, may sinabi dito yung dating DOF. Si dating DOF Tebes, no? Pakinggan nyo tong sinabi niya, Siya po guys, yung sinabi ni dating DOF Tebes, ito po sabi niya, basahin po natin ang The World Tonight Ay Pilipinas pala. Ang sinabi niya po dito mga kababayan, ang Pilipinas ay tinuturing na may pinakamahigpit na patakaran sa foreign equity ownership restriction sa Association of South Asian Nation, ASEAN Region. The Roundtable Forum inorganisa ni House of Representative Congressional Policy and Budget Research Department Deputy Secretary General D. Romulo Emmanuel Mera Jr. kasama si Marikina City Representative Stella Kyumbo. Sinabi ni Tibes na napapanahon na para amyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution upang makaakit ng foreign investor. Tama po yun. Yun po din ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Ang sinabi po dito mga kabaysa, maraming constitutional restriction sa maraming aspeto ng ekonomiya tulad ng agrikultura, mining, construction, transport, media, at telecommunication. Giniit ni Tibes na kung maipagkakaloob sa Kongreso ang kapangyarihan upang i-regulate ang investment flow, mababago na lehislatura ang mga limitasyon na ito at mabilis na uusad ang ekonomiya ng bansa. So bakit naman guys, hindi nila gagawin kaagad itong Senado? Ano bang nangyari? Bakit ito kontra ito si Senator Amy? Walang intensyon na makipagtulungan. Ano nangyari? Ayan guys, sinabi po dito, PH, pinakamahigpit sa foreign ownership sa ASEAN. Tibes said, remove those from the Constitution. We are the only country in Asia and perhaps in the entire world with those restrictions in the Constitution. Sabi ni dating DOF Secretary Gary Tibes, mga kababayan. Ito ay sabi po ng Pilipinas. So, para sa akin, parang may tama siya dito guys sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga, oras na, it's time to change. Kaya nga nasa climate change tayo ngayon. So, yun guys, ano kayo masasabi nyo dito, mga bes? Tama siya, no? Diba? Kasi ito rin ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Kung yan lang naman dapat ipalitan, hindi yan lang. Natatakot siguro itong mga senador na ito. Maano sila guys, ma-watch out sila sa Senado, baka mawalan sila ng trabaho. Anong kinatatakutan nila? Yun lang naman ang economic provision, di ba? Hindi naman buong yung buong batas ng 1987 Constitution. Yan ang sinasabi natin. Eka nga political provision, hindi naman yun. No, economic provision lang. Importante po 'yan. So ito pa, mayroong mga Koreano guys na gustong mag-invest kaso lang itong problema. Itong yung patakaran natin sa ngayon. Marami kasing defekto itong 1987 Constitution ni Corimao. Sabi nga 'yan sa isang political analyst. So anyway, alam nyo sa totoo lang, nung si Cory Aquino na umupo, bakit ba ang bilis na pinalitan itong batas, no? Nung nakaupo kasi dating Pangulong Marcos Sr. Nung umupo si Cory Aquino, ay pinalitan niya yung batas ng Pilipinas. Bakit ang bilis nilang ginawa yun? No? Walang bangayan sa social media. Grabe, sobrang bilis, no? Guys, tingnan nyo, sabi po ng Inquirer.net, basahin po natin ang bagya. Mga kababayan, Palawan Sunun, current economic policy hinders Korean to invest in Philippines. Agay! Basahin natin, Ang sinabi dito, Manila, Philippines, out of 343 Korean investors, only 3 went here because of the Philippines supposed restrictive economic policies, Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez said on Wednesday. Alvarez in a press briefing at the House complex said this information was relayed to him by the Korean ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, who also mentioned during their lunch meeting that 340 investors went to Vietnam. Naku, kasayang naman
Nako, parang awan nyo na mga senador. Soon as possible, bilisan nyo na. Tama na yung bangayan sa social media, kayo talaga, oo. Kung may pagmamahal kayo sa mamayang Pilipino, gawin nyo na. Now na. According to the Sulun, this might already be enough reason to amend the 1987 Constitution. Yes! Kaya nga, ito na ang pagkakataon. Ito naman si Senator Amy Marcos. Ito hindi pa daw itong takdang panahon para palitan, anak ng kwago. Tipaklong ka talaga, oo. Ay, ewan ko na lang. I will quote the Korean ambassador. I had lunch with him the other day. He said out of 343 Korean investors, only 3 located in the Philippines, 340 went to Vietnam. Nako, mabuti pa si Vietnam. Isn't that the sufficient reason for us to look at opening the economy? Alvarez asked. We're lagging behind the rest of Asia. That's what I have to say. He added. Nako. See guys, ano kayo masasabi nyo dito? Di ba sayang? Yung 340 doon na mag-invest sa Vietnam, imbes dito sa Pilipinas. Kaso ayaw nila. Dahil pangit yung batas ng economic natin dito. Ayan. Sana makarating ito sa mga senador. Sayang naman. Ito pa. Alvarez also said that the existing Philippines law, like the Public Service Act, are not enough to attract foreign investment because the Philippines does not allow majority ownership of foreigners. In contrast, he said that Vietnam, which is communist state, allows the use of lands for a fixed period even if this belong to the government. Naku, ewan ko. Alam nyo, sa totoo lang, ang nagpapahirap lang talaga sa bayan itong 1987 Constitution na ito Yan ang mga kagagawa ng mga ibang pangulo. Pinalitan ng batas na napakaganda naman, pinalitan pa. Uy, nako. Ito pa mga kababayan The law passed aim to opening up the economy. It's not enough. That's a very direct answer. Because in other countries, for example in Vietnam, there is no foreign ownership of land because in a communist state, all lands belong to the state. Tama. Di ba? Ay nako. Ano kaya guys ang problema ng Pilipinas? Bakit ganito tayo, no? Tapos sinabi pa dito mga kababayan, but there is a definitive period of 25 years to 15 years, 75 years. Then these are the benefit. This is what you invest. They are who you employ. It's complete. Already, it's not like opening the economy through retail trade law. The Public Service Act, that not enough. He noted, ayan, agoy, yan ang sinasabi natin. Bataan 1st District Representative Geraldine Roman said that the respect the views of people against economic structure change, but it might also be important to listen to potential investor. Tama, agoy. Ito pa, the world know the challenges that they face before investing in our country. And of course, with respect former Justice Antonio Carpio, he is a man of a great experience, but between theory and practically, and real talk, just like what he always say, listen to the investors. Okay? I think it doesn't take much to be observant and compare our situation and that of other countries. Sabi nga nila, we have a constitution that is so specific and unfortunately it is too specific when it comes to economic provision, she added. And earlier similar views were made by former Finance Secretary Margarito Teves, who said during the Congressional Policy and Budget Research Department, CPBRD Roundtable Forum, that the Philippines is lagging in terms of allowing foreign ownership even behind left-leaning Vietnam. Agoy. TV said he and the Foundation for Economic Freedom, which he represented in the discussion, support moves to amend restrictive economic provision in 1987's Constitution. We are the most restrictive in Asia and Vietnam, which has made substantial liberalization is the least restrictive. We are number 3 globally, Tebe said in the forum.
remove those from the Constitution, we are the only country in Asia and perhaps in the entire world with those restrictions in the Constitution, he added. Oh, anong kapalagayan nyo guys? Dito sa sinabi ni dating DF Secretary Tebes, the House leadership has been making strong push for amending the 1987 Constitution, reasoning out of the restrictive economic provision hinder growth for the country. Yun na nga dapat lang talaga mapalitan mga kababayan itong napaka-restrictive economic provision. Agay, yung humahadlang dyan para lang sa paglago ng bansang Pilipinas. Pag yan napalitan, sabi ko sa inyo, lahat makikinabang. Lalo't ito magaling mamuno ang Pangulo ng Pilipinas. Nako, samantalahin na natin mga kababayan. Sabi, however, the House and the Senate have been at odds over economic charter change discussion last January 23 and 24. Senator signed a manifesto rejecting the People Initiative. Wala na, wag na nga ay sali yung People Initiative na yan. Wala na yan. Tutok na lang kayo sa economic provision. Agay. A mode of amending the Constitution pursued by private groups. Some senator accused the House leadership of being behind PA. Ayan. Kumbaga guys, itong PI na ito, naku, binanatan talaga dito sa Speaker of the House Siya daw nasa likod. Hindi naman daw totoo yun. Huwag na natin pag-usapan niyang PI na yan. My goodness. Saying that the campaign at the intent to abolish the Senate by introducing joint voting in the proposed constitutional amendments, yan ba? No? Kasi guys, pag natuloy yata yung PI, naku, ang Senado talaga. Kaya nga... Mawalan sila ng trabaho kahit takot sila sa PI. Ano ba talaga mga beswa? So but anyway guys, mahaba na yung oras natin. So para sa akin, sana po pag-usapan nyo na lang yan, no? Pagtulungan nyo na lang itong economic provision. Para tuloy-tuloy ang asenso natin mga kababayan. Anong kapalagay nyo guys? Dito sa mga sa video natin, sa pinasa natin. Ako 100% agree po ako yung economic provision sa totoo lang. Kung ito po ay kagaganda sa bansang ito at magiging number 1 sa pagdating ng panahon, why not? Diba? Dahil yan naman po ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Yun po, suportahan natin ang Pangulo dito sa kanyang gustong mapalitan ang 1987 Constitution, itong economic provision. So ito pa guys, ito po, panoorin nyo ito. Ayan, Philippines Constitution. Sabi ng isang foreigner, European Chamber of Commerce sa Pinas, pabor sa Chacha. Kasi nakikita nila, mga kababayan, hindi nila gusto yung ngayon. Gusto niya talaga mapalitan. If the Filipino people decided to amend the Constitution, we would actually be in favor of removing the economic restriction from the Constitution. Ani ni Florian Goten ng European Chamber of Commerce and the Philippines. Kasi guys, tanggalin na kasi yung restriction. Kasi kaya pala hindi tayo umaangat dahil dyan kaya pala bilang sa kamay ang mga mag-invest dito. Kasi dito sa restriction na sinasabi nila, my goodness, kaya pala lugbok tayo sa kahirapan Alam nyo, ito, minsan, masasabi natin, ang mga nakaraang mga administrasyon, wala pala kayong pakialam pagdating sa ekonomiya. Hindi nyo alam kung paano palaguin. Kasi dito sa restriction dito, sa batas na ito. So, kailangan tanggalin kung ano man ang restriction dyan. Sa 1987 Constitution, ito kagagawan kasi ni Corimao papalit-palit, hindi naman pala, may defecto pala ito Hindi kayo naloka. Sabi, pabor ang European business people sa plano ng Kongreso na maambyendahan o gawin mas maluwag ang economic provision ng 37 anyos nating Constitution upang mas maging kaakit-akit ang Pilipinas sa mga dayuhan investor. Sinabi ni Florian Goten ng European Chambers of Commerce of the Philippines nang humarap sa Senate hearing nitong February 12. Ay wow! Biro nyo guys, matanda na kasi ito, kaya palitan na. Yung kagagawa ni Corimao kasi. So yun guys, mahaba ito lang kasi umaba na ito yung video natin, So but anyway, mga kababayan, ano kayo ang sa palagay nyo, agree kayo dito? For sure, mga Marcos loyalists, naintindihan po nila ito, mga supporters, naintindihan nila ito. Kaya for sure, agree po sila dito. Yun lang naman,
ang gusto ng Pangulo na dapat palitan at tanggalin kung ano mga restriction ng 1987 Constitution dito sa economic provision. Yun lang dapat ang tanggalin. Madali lang ito kababayan, kasi tatlo lang ito eh. Article 12 for 14 or 16. Correct me if I'm wrong guys ha. So yan, pati sila agree sa Chacha. Bakit ito si Senator Amy Marcos ayaw? Ano ba nangyari dito sa babaeng ito? So anyway guys, siyempre agree tayo lahat. Yan po ang gusto ng Pangulo, no? Salamat sa inyo mga besya, sa inyong panunood. Don't forget to like, hit the button bell. See you again on my next upload video. Bye. And baboos! God bless Philippines. Ipagdasal natin guys na matuloy ito. Itong economic provision. Soon as possible mapalitan na yan. Ito lang tanging paraan mga kababayan para itong bansa na ito lalong lalago ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. God bless Philippines. Baboos!